Ako pala si Abby, late 30s, isang negosyante. Matagal na ako nakikinig ng inyong programa at ngayon sumulat ako para isalaysay ang sarili kong kwento. Isa ako sa mga taong kung tawagin ng iba ay matandang dalaga. Sa edad ko kasing to ay wala pa rin akong asawa, wala akong jowa at sa totoo lang, wala na rin akong balak pang pumasok sa relasyon. Ang lungkot, di ba? Hindi naman ako parating ganito. Kagaya ng marami, minsan din akong nagmahal at nasaktan. Paghihintayin mo ba talaga ako, Tim? Shhh! Konting pasensya lang. Nasa elevator pa tayo. Masyado ka namang play safe. Kalma ka lang, okay? Makakatikim ka rin. Wait lang. Kukunin ko nga yung susi. Okay, please, please. Baba mo na yung pantalon mo. Mukhang gising na siya. Kanina pa. Ang aga pa. Good morning. Morning. Bumangon ka na. Gawa ko ng breakfast. Wow, ang gentleman mo naman for a one-night stand. Di naman kailangan maging one night stand lang eh. Pwede mo akong tawagan anytime. Kung kailan mo kailangan ng pampainit ng katawan. Parang nag-enjoy ka naman masyado kagabi. Oo naman. Ikaw ba? Nag-enjoy? Oo, pero sorry kasi hindi na ito mauulit. Huh? Bakit naman? May boyfriend ka ba? Wala, pero aalis na ako ng Maynila. Mag-a-abroad ka? Hindi, uuwi na ako sa probinsya namin. Pwede kitang bisitahin. Ganun ba ako kagaling? Joke lang. Taga saan ka ba? Siargao. Wow. As in, dun ka lumaki? Yep. Alam mo, ngayon lang ako nakakilala ng taong sa Siargao lumaki. Kasi sigurado akong lahat ng naririnig mo tungkol sa Siargao, kung gaano karaming afam ang nandun. Mismo. So, kaya ka ba babalik dun kasi afam na ang hanap mo? Pwede naman. Di ka ba nag-enjoy sa akin? Huwag kang masyadong hayok sa validation, Tim, okay? Magaling ka. Sige na, babalik ako ng Siargao kasi wala na akong dahilan para manatili dito sa Maynila. Aasikasuhin ko yung negosyo namin doon at doon na rin ako magtatrabaho. Okay, well, good luck sa'yo. At sana lumago yung negosyo mo. Thank you. Ate Apple! Pakibukas naman ang gate! Abby? Apo! Abby! Ate Apple! Naku, ang tagal mong hindi umuwi. Ang dami mong utang na kwento sa akin. Pwede bang magpahinga muna ako? Naku, hindi. Akin na yung iba mong mga dala. Gutom na ako, Ate Apple. May pagkain dyan. Magkukwento ka habang kumakain. Ang desisyon mo naman. Halika dito. Ate Apple, mamaya na. Ay naku, hindi. Halika. Ayan, may adobong pusit, may ginataang langka, tsaka sinangag. Namiss ko to. Abby, Hmm? anong nangyari? Wala. Paano wala? Di ba nag-iipon na kayo ng pampakasal? Saan naman kami magpapakasal dito? Sabi mo sa Thailand. Kaya nga malaki yung iniipon nyo, di ba? Wala eh. Napagod ako. Pinairal ko yung pride ko, so ngayon wala na kami. Ikaw na bata ka. Gusto kitang sabunutan eh. Ikaw ang nakipag-break o siya? Ako? Uy, bakit ikaw yung naiiyak ngayon? Kasi nare-realize kong mali ako. Mali na, nakipaghiwalay ako. Wild. Ganyan ko iti-describe ang sarili ko pagkatapos ng breakup ko. Lahat ng pwedeng maka-hook up, pinatulan ko. Lahat ng alak, ininom ko. Lahat ng club na pwede kong puntahan, pinuntahan ko. Nung una,
Sabi ko, ito pala yung feeling na maging malaya sa isang relasyon. Pero sa totoo lang, nilulunod ko lang sa bisyo ang sarili ko para matakpan lahat ng lungkot ko. Sa totoo lang kasi, hindi ko naman kailangang lumaya. Hindi naman toxic yung partner ko. Naghanap lang ako ng bago. Natakot ako mag-commit. Naduwag ako at iniwan ang relasyon ko. Abi, maghahapunan na. Andiyan na sina Papa? Wala pa, sa shop daw sila kakain. Baka sa labas na ako kumain, Ate Apple. Lalabas ka? Ate Apple naman. Ang ganda-ganda ng suot kong dress tapos itatanong mo sa akin yan? Aba, malay ko ba kung naggaganda-gandahan ka lang dyan? Ikaw talaga? Eh, saan ka ba pupunta? Sa labas nga. Para naman ma-experience ko ang nightlife dito. Mag-iingat ka, ha? At bawal mag-uwi ng afam dito, magagalit ang papa mo. Lalo ngayon na... Alam mo na, sumama rin yung loob niya nung nag-break kayo ni Flor. Alam mo namang botong-boto yun kay Flor. Alam mo, kung namimiss mo siya, huwag kang gumamit ng ibang tao para takpan yung lungkot mo. Galit pa rin siya sa akin eh. Aba, malamang. Makipag-break ka ba naman ng walang maayos na dahilan? Hindi ba maayos sa dahilan yung hindi pa ako handang magpakasal? Ang mga taong hindi na handang magpakasal, pinopospone ng kasal, hindi break agad. Oo na, gets ko ng kampi ka kay Flor. Malamang. Kaya sinasabi ko sa'yo, Abby, ha? Yung pagpaparty mo na yan, hindi yan ang sagot sa problema mo. Tutulog kang nagkukunwaring masaya, gigising kang malungkot pa rin. Kasi hindi naman nawala yung problema mo. Aalis na nga ako, humahaba na naman yung homily mo eh. Oh, sige na, ingat ka doon. Bye! Bye-bye. Ang ganda mo, Abby. Tingnan ka lang sa akin. Okay ka lang? Nag-enjoy ka ba, ha? Sure? Yeah. Saan ka pupunta? Uuwi na. Ayaw mo ng round 2? No. Ba't may nagawa ba akong hindi mo nagustuhan? No, wala. Kailangan ko na lang talagang umuwi. Oh, okay, sige. Bye. Bye. Hello? Hello? Hi. Abby? Hi, Flor. Anong pakuluto? Wala. Abby, 2:00 na ng madaling araw. Oo nga. Sorry. Kung magtitrip ka, pwedeng wag naman sana sa gantong oras. Natutulog yung tao eh. Hindi ako nagtitrip. Namimiss lang kita. Pucha, makikipag-break ka, hindi mo naman pala kayang panindigan. Sorry na, namiss lang kita. Naalala ko kasi yung huling beses na andito ako sa Siargao. Magkasama pa tayo. Nakainom ka ba? Konti. Ano bang kailangan mo, Abby? Sex? Pera? Atensyon? Di nakakatawa tong ginagawa mo eh. Ikaw. Ikaw yung kailangan ko. Sana kaya mo ring sabihin yan pag walang alak sa sistema mo. Hindi ako lasing, Flor. Hindi ka nga lasing. Loko ka lang talaga. Kung ano man ang mga masasakit na salita na binitawan ni Flor, deserve ko naman. Hindi lang ako tanga, sira ulo pa. Nakipag-break ako kasi sabi ko, gusto ko ng bago. Gusto kong gawin lahat ng bagay nang ako lang mag-isa. Sabi ko sa sarili ko, gusto ko mag-explore nang hindi nakatali sa isang relasyon. Hindi ko naman pala kaya. Hahanap-hanapin ko pa rin naman pala siya. Oh, Ano to, Ate Apple? pampatanggal ng hangover. Wala akong hangover. Hindi naman marami yung nainom ko kagabi. Eh, bakit ganyan yung itsura mo? Nakausap ko si Flor kagabi. Sinabihan akong loko. Eh, ano nga ba? Gusto ko pa rin siya, Ate Apple. Gusto kong bawiin yung desisyon ko, kaso hindi ko na alam kung paano eh. Alam mo yang si Florence, matalas lang yang magsalita pero kapag nakita niyang gumagawa ka talaga ng paraan para makuha siya pabalik, eh for sure, lalambot ulit ang puso nun. Parang hindi naman. Kailan ka ba niya hindi napatawad sa lahat ng kasalanan mo? Eh ang laki nga ng kasalanan ko ngayon eh. Pero gusto mo pa rin ba siya?
Oo naman. Bakit nagmumukmuk ka dito? Bakit hindi mo siya harapin at gumawa ka ng paraan? Grabe ka namang mga real talk, Ate Apple. Mayat-mayat kang umiiyak eh. Walang magagawa yung pagmumukmuk mo. So anong gusto mong gawin ko? Harapin mo nga. Kanina pa sinasabi eh. Lilipad ako papuntang Maynila. Ano pa nga ba? Uy! Babe! Wait, Florence! Abby, wag kang gumawa ng eksena dito ha, please lang. Mag-usap tayo, please. Nag-usap na tayo. Nakipag-break ka, ang sabi mo ayaw mo na, pagod ka na. Yun na yun, umalis ka na. Mali ako. Please, isang chance lang. Mag-usap tayo ulit. Abby, matuto ka namang panindigan yung mga desisyon mo sa buhay. Ayoko. Loko-loko ka pala eh. Oo nga. Loko-loko ako, mali ako, letsugas ako. Lahat na. Gusto ko lang ayusin yung tayo. O baka gusto mo lang ng sex. Hindi yun. Bakit mo ako ginugulo? Pwedeng konting tahimik naman. Rinig na rinig kayo eh. Sorry po. Halika nga dito sa loob. Flor, kung gusto mo akong lumuhod, magmakaawa, gagawin ko. Gagawin ko lahat, sabihin mo lang. Hindi ako masokista, okay? So ano nga pwede kong gawin? Wala. Itigil mo to. Pinapahirapan mo lang ako eh. Pinapahirapan mo lang rin yung sarili mo. Natakot ako, okay? Inisip ko na ang dami ko pang gustong gawin sa buhay, na hindi ko pa kayang magpakasal. Hindi ko pa kayang pumirme sa isang lugar na masyadong maikli yung 3 taon nating relasyon para mag-isip agad ng kasal. Pero ngayon, alam ko na mali ako kasi lahat ng gusto kong gawin sa buhay, gusto ko kasama kita. Na mas gusto kong tumambay sa bahay kung kasama kita. Na ikaw yung gusto kong makasama hanggang sa pagtanda. At hindi mo yan na-realize sa 3 taon nating pagsasama? Naging duwag ako at pinagsisihan ko lahat yun. Abby, alam mo ba kung gaano kahirap yung pinagdaanan ko after kong mag-propose sa'yo? Yung nakipag-break ka sa akin 1 week pagkatapos mong umuo sa proposal ko. 2 buwan na tayong wala, Abby. Sa 2 buwan na yon, halos araw-araw, gabi-gabi, iniisip ko kung ano bang nagawa ko. Kung may iba ka bang babae o lalaki. Ang hirap, Abby! Tapos ngayon, magpapakita ka sa akin, hihingi ka ng tawad kasi na-realize mong naging duwag ka lang? Sira ulo ka ba? Hindi ako gagawa ng excuse. Wala akong ibang sasabihin kundi, I'm sorry. Andito ako sa harap mo kasi ngayon, sigurado na ako sa sarili ko. Sigurado na akong ikaw lang ang gusto ko. So, gano'n na lang yun? Sasaktan mo ko, may kipag-break ka, tapos kapag okay ka na, sa tingin mo tatanggapin kita ng ganun-ganun lang? Hayaan mo lang akong patunayan yung sarili ko. Patunayan na nagbago na ako. Di ko alam, Abby. Di ko alam kung paano kita pagkakatiwalaan. Paano ako makasiguro na hindi ka ulit tatakbo sa oras na panghinaan ka ulit ng loob? Kasi naranasan ko na yung buhay na hindi kita kasama. At ayoko nang maulit yun. Kilala kita. Magaling ka sa salita pero kapag humirap yung sitwasyon, tumatakbo ka. Flor, please. I'm sorry. I love you. Abby, umuwi ka na muna. Gusto kong makapag-isip. I'm sorry, Flor. Sorry na, please. Sorry. Please, umuwi ka na. Umuwi ka na muna, please, Abby. Okay. I'm sorry. Tama ang narinig niyo. Nag-propose sa akin si Flor. Umoo ako kahit hindi pa naman talaga ako handa. At nung napangunahan ako ng kaba at anxiety, nakipag-break ako. Iniwan ko siya sa ere, pinaasa at sinaktan. Sa totoo lang, alam ko namang hindi ako deserving ng second chance. Pero hindi ko rin siya kayang isuko. Hindi ko pala kayang mawala sa akin si Flor, kaya pagkatapos ng gabing yon, ay ginawa ko ang lahat ng pwede kong gawin para mabawi siya. Para bumalik siya sa akin. Lahat ng regalo, salita, serbisyo, lahat na, para lang makita niya na nagsisisi ako sa nagawa ko. Okay lang ba kayo, ma'am? Opo, Basang-basa kayo ah. Ano ba yung dala nyo? pagkain. Hello, Ate Apple? Ano na, natanggap mo na? Oo, andito na ako sa condo ni Flor. Okay, sabihin mo. May si Akoy din dyan. Okay, sige na.
Mawawala na ako ng signal eh. Sasakay na ako ng elevator. Okay. Sabihin mo, kainin niya agad yung egg tart. Yes po. Ay, sana talaga hindi ako pinagtitripan ni Ate Apple. Abby? Hi. Anong nangyari sa'yo? Ang lakas kasi ng ulan eh. Hindi, ibig kong sabihin, bakit ka nagpaulan para pumunta dito? Sabi kasi ni Ate Apple, nagka-chat daw kayo. Sabi mo raw namimiss mo yung siyakoy at egg tart. Okay. May kaibigan kasi ako na pabalik ng Manila galing Siargao, kaya nagpabili na ako. So, pumunta ka dito para bigyan ako ng siyakoy at egg tart. Thank you. You're welcome. Muna na ako. Gusto mo bang pumasok muna? Okay lang ba sa'yo yun? Oo naman. Okay. Towel? Thank you. Hindi mo ba hubarin yung jacket mo? Basang-basa ka, oh. Wala kasi akong shirt sa loob. As if naman hindi ko pa nakita lahat ng yan. Oh, t-shirt at shorts. Thank you. Saan ko pala pwedeng isampay to? Sa loob na lang din ng CR. Okay. Tandaan pa ba yung t-shirt na yan? Oo naman. First date natin sa theme park. Tapos, binilhan mo ko niyan. Yep. Tapos, hinubad ko rin sa'yo nung gabi. yep, Huhubarin ko ba ulit ngayon? kung gusto mo. Gusto mo ba? Gusto ko. I missed you. I miss you. Alisin mo lahat. Shh. Baka marinig ka ng kapitbahay. Ayaw mo sila. Tubig, Floor. Thank you. Ano yan? Alin? Yang ngiti sa mukha mo, para kang sira. Naku, humiga na. Antok ka na, no? Tabihan mo ako, please. So, ano nga yan? Wala, masaya lang ako. Ibig sabihin nito, okay na tayo, di ba? Abby, nasa kama kita at wala kang suot na kahit ano. Parang hindi mangyayari to kung galit pa rin ako sa'yo, di ba? Masyado bang mabilis kung aayain kitang pumunta sa amin? Please. Hindi ba mabibigla sila, Tito? Wala sila doon. Nasa Sambales sila. Kina kuya. 1 buwan sila doon tapos next month magbabakasyon naman sila sa Taiwan. Hindi ka kasama? Hindi na ako sasama. Mas gusto ko dito eh. Hindi mo kailangan magdesisyon ngayon ha. Pwedeng next week o next month kung kailan mo gusto. Okay, game. Game? Game. Sa wakas, kami na ulit. Yun na ata ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Walang halong biro. Sino ba naman kasing mag-e-expect na mapapatawad niya pa ako? Dahil sa second chance na to, pinangako ko sa sarili ko na mas magiging mabuting partner ako. Lahat ng gusto niya, lahat ng kailangan niya, ibibigay ko. Aalagaan ko siya at mamahalin ko siya. Corny, di ba? Pero ganun kahalaga sa akin si Flor. Siya lang ang taong nakikita kong makakasama ko hanggang sa pagtanda. Excuse me, padaan. Mabigat tong dala ko. Ako na dyan, Ate Apple. Naku, wag na. Kaya ko na to. Ate Apple, bakit pinagbubuhat na mabibigat? Baka mamaya, masakit na naman ang likod mo niyan. Bakit kasi patayo-tayo ka lang dyan? Hindi mo kami tulungan ni Flor dito sa mga labada namin. Nagluluto ako sa loob eh. Anong niluto mo? Sinaing. Ang ulam? Wala pa. Naku kang bata ka. Ikaw na nga dito. Tulungan mo tong girlfriend mong magsampay. Ako na magluluto sa loob. Thank you, Ate Flor. Ikaw mga galawan mo talaga. Ano? Umiiwas ka lang sa mga gawain eh. Hindi Iniisip ko lang kasi na Na? kapag lumapit ako sa'yo, wala tayong matatapos na kahit ano kasi gagawin ko lang to. Ang alin? Eto.
Mwah! Mwah, 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 mwah! Ano ba yan, Abby? Kung mamaya na tayo magsampay, tara muna sa kwarto. Ang aga-aga pa. Kumalma ka nga dyan. Ano naman? Mamaya na. Promise? Akala ko ba magsasampay kayo ng damit naglalandian lang kayo eh. Eto na nga. Si Ate Apple, minsan talaga daig pa si mama kong manermon eh. Ganyan talaga ang mga mayordoma. Di bale, kapag bumukod na tayo, wala namang morning sermon galing kay Ate Apple. At kailan naman kaya mangyayari yon? Soon? Kung bubukod ba tayo, saan mo gusto? Dito? Sa Maynila? O sa amin sa Pampanga? Ikaw bahala. Saan mo ba pinakagusto? Siyempre dito. O edi dito tayo. Dito mismo? Siyempre hindi. Bubukod nga eh. Kausapin ko si Papa. Marami siyang kakilalang nagbebenta ng bahay. Afford ba natin yun? Sige, renta muna pala. Tapos beach wedding? Akala ko gusto mo sa abroad. Kahit naman dun tayo magpakasal, di pa rin naman kikilalanin ng batas eh. So, dito na lang? Dito na lang. Ay nako, pumasok na nga lang kayong dalawa. Kumain na kayo. Hindi naman kayo nagsasampay eh. Nako lang. Tara na nga. Okay. Opo. Sige po. Uuwi po ako dyan, ma. Ano raw nangyari? Sinugod daw sa ospital si ate. Hindi daw maganda yung lagay ng baby. Ilang buwan na ulit siyang buntis? 6 months pa lang. So, uuwi ka muna sa Pampanga? Oo, sorry babe, sorry talaga. Kailangan ako dun eh. Okay lang, ano ka ba? Hindi naman kita pinagbabawalan. Ako na magbubook ng flight mo. Mag-impake ka na dyan. Okay, babe, saan ko ulit nalagay yung hoodie ko? Andyan lang, sa likod ng pinto. Tsaka, inilipat ko nga pala yung mga toiletries natin doon sa likod ng salamin sa CR. Okay, thank you. Or yung jacket ko na lang gamitin mo. Hindi nalaban yung sayo eh. Sige. Itong isa kong sapatos ha, iwan ko na lang din dito. Sige. Yung parcel mo, hindi mo pa nabubuksan. Hindi mo ba gagamitin yung laman yan? Hindi naman, dito na lang muna. Babalik din naman ako agad kapag okay na si ate. Okay. Kompleto na ba lahat ng gamit mo? Yeah, feel ko okay na to. Okay. Nakapag-book na ako. 10:40 ng umaga yung flight mo bukas. Okay, thank you. Kalma ka lang. Walang masamang mangyayari sa ate mo. Babe, thank you. Abi! Po! May parcel ka na naman oh. Hindi sa akin yan. Kay Flor yan. Kumusta na raw siya? Nasa Pampanga na ba? Hindi pa nagre-reply eh. Baka nagpapahinga pa. Anong oras na? Tulog mantika kasi yun eh. Baka nakatulog lang. Ayan. Tumatawag na ata. Si tita to eh. Yung mama ni Florence? Oo. Hello po, tita? Abi, okay ka lang? Po. Abi, ano nangyari? Tita, please wag kayong nagka-prank ng ganyan. Andito pa siya kaninang umaga. Abi, ano raw yun? Anong nangyari? Abi, ano ba yan? Si Flor daw. Si Flor na aksidente. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi agad nag-sink in sa akin yung balita. Ayokong maniwala pero kahit ilang beses kong sabihin sa sarili ko na masamang panaginip lang to, gigising at gigising pa rin ako sa katotohanan. Sa isang iglap, nawala sa akin si Flor at hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang balitang ito. Abi? Abi?
Pinapatanong ni mama ni Flor kung may iba ka raw bang picture niya. Luma na raw kasi yung naiprint nila. Nasa laptop ko lahat. Pati kung alam mo raw ba kung asan yung susi ng kondo niya. Kukuha raw sila ng mga gamit ni Flor doon. Ako na lang ang kukuha. Pasabi na lang kay tita. Sigurado ka ba? Oo. Sasamahan kita. Sabihin ko luluwas tayo bukas ng madaling araw. Okay. Abby, Hmm? andito lang ako ha. Thank you, Ate Apple. Ano raw kukunin natin? Yung paboritong sapatos daw ni Flor. Yung regalo sa kanya ng daddy niya. Alam mo ba kung alin yon? Yung nasa kahon na brown sa likod mo. Simula college, nasa kanya na yan eh. Hindi niya kayang itapon. Suot niya yan nung graduate siya. Suot niya sa first interview niya. Suot rin niya yan nung first day niya ng unang trabaho niya eh. Tsaka raw yung paborito niyang dress. Alam mo ba kung alin yon? Ako na kukuha. Pakilagay na lang sa bag mo, Ate Apple. Ito ba yung regalo mo sa kanya dati? Oo, pinaayos pa niya yan sa mananahi dati kasi maluwag daw. Abby, okay ka lang ba talaga? Anong klaseng tanong naman yan, Ate Apple? Kung kailangan mong umiyak, iiyak mo lang ang lahat. Ayoko, magagalit sa akin yun eh. Ayaw na umiiyak ako dahil sa kanya. Ano pang pwede nating dalhin? Ano yan, Abby? Pambahay niyang damit. Kailangan ko lang ng yayakapin sa gabi. Tara na. Tara na. Condolences po. Nakikiramay po kami. Abby, tara na. Babalik pa tayo ng Siargao. Wait lang. Konting minuto pa. Abby, kailangan na nating umalis. Okay. Bye, babe. I love you. Akin na yung iba mong dala. Ako nang mag-aayos. Pauwi na rin daw dito ang mama at papa mo. Abby, gusto mo bang dun sa kabilang kwarto muna matulog? Aayusin ko muna to. Ayoko! Andito pa lahat ng gamit niya eh. Andito pa yung parcel niya. Hindi pa niya nabubuksan. Yung tablet niya na 15% pa rin kasi hindi na-charge. Yung toothbrush niya, yung towel niya, yung jacket niya, andito pa rin. Yung pabango niya, andyan pa oh. Yung sapatos niya nakakalat pa rin kung paano niya iniwan. Buhay na buhay pa siya dito. Andito pa lahat. Kasi hindi ko kaya maniwala na nangyari ito lahat, Ate Apple. Hanggang ngayon, may parte sa akin na iniisip na babalik siya. Napapasok siya sa pinto. Kukunin niya yung jacket niya. I-charge niya yung tablet niya tapos higa siya sa tabi ko. Na lahat to isang masamang panaginip lang. Pero hindi. Kahit hayaan kong nakakalat lahat ng gamit niya dito, hindi na siya babalik. Wala na siya, ate. Ang sabi niya sa akin dati, ayaw niya nakikita kung umiiyak dahil sa kanya, pero bakit ganon? Bakit siya umalis? Bakit ang sakit-sakit ditong ginawa niya? Tama na. Gisingin mo na ako, please. Ayoko nito. Hindi ito totoo. Please, sabihin niyo sa akin na hindi ito totoo. Abby! Magpapakasal kami. Lalakad pa kami sa altar. Ang dami pa namin gagawin. Ang dami pa.
Mga kamorkada, kalahating dekada na ang nakalipas simula nung mamatay si Flor at hanggang ngayon, sobrang sakit pa rin. Minsan umaasa ako na papasok siya sa pinto para batiin ako. Minsan umaasa ako na sasabihin sa akin ni Ate Apple na prank lang lahat ng to. Pero hindi eh. Kailangan kong tanggapin na hindi na babalik ang taong pinakamamahal ko. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung paano ko kinaya ang 5 taon. Nung mga unang buwan na nawala siya, ilang beses kong sinubukang sumunod sa kanya. Pero andito pa sila Mama, si Papa, si Ate Apple. May mga tao pang kumakapit sa akin. Ngayon ay hindi ko na nakikita ang sarili ko na papasok pa uli sa relasyon. Hanggang ngayon ay nakay Flor pa rin ang puso ko. At siguro nga, hihintayin ko na lang na dumating ang araw na magkita ulit kami. Dito ko na po tatapusin ang aking storya. Maraming salamat po sa pakikinig. Lubos na gumagalang, Abby.